welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, magandang tanghali mga katongs. Magandang araw po sa inyong lahat. At ayan, tanghali na nga po. So ngayon, February 11, Martes. Ayan. So talaga namang napaka-busy natin. Tinitignan ko yung kambing dito mga katongs eh. Dito ko lang sinugas sa tabing. Ayan. Ay, yung maliit na kambing oh. Ayun yung anak. So, hindi naman kinakain yung yung kamatis, yung sili. Pero hindi naman din naabutin eh. So, kaya nga po mga katong, sayan yung sili natin kung saan eh binubugbog ng hangin mga katong. Sa hapon, sa gabi, ang lakas ng hangin, napakalamig pa. So, ayan, minsan lang sumikat yung araw. Ilan araw ng ganyan. Kaya nga po, tinanim natin yung yung kaneko na Bulacan White na 1 kilo. So dito, ayan, kaya may bukal nga po dyan. Ayan. Kahapon lang natin na itanim. So magbabalag tayo dito sa gilid ng sitaw. Bali siyam na tudling lang pala yung nataniman ng 1 kilong Bulacan White. Sabi ko, mataniman na lahat, papanahin mo na kasi 20 tudling tong bagong tanim na siling panigang na yan. At parang masulit na rin. So tataniman na rin natin lahat ng tudling na yan. Nagpabili pa ako ng 1 kilo't kalahati na buto. Sabi ko, bili naman berdana para daigan sila. So ito nga yung tinanim namin na buto dyan. Yan o, kaneko seeds, Bulacan White variety. Yung sitaw natin dito maganda naman sa ngayon. Yan. Yan po ang sitaw kung saan eh gumagapang na nga po. Bali pinahaba ko lang yung gapang niya para mapakapit natin dito. So may balag na rin yung iba niyan, pero yung iba wala pa. Sa ganun medyo ginagawa na tayo dahil sa dami natin ginagawa. Tulad ngayon nag-request ng yung dalawa, si Greg at si Bato. So umuwi muna, 2 araw sila ron. At ako lang muna mag-isa rito gumagalaw. Ito yung kuha natin mga katongs, yung ampalaya. Ayan o. Ayan na nga po sila. Ayan na nga po sila mga katongs. Ayan na nga po ang ampalaya natin. Ayan o. Ayan po. 1 meter ang pagitan yan. 1 meter. Yan. So medyo madalang ng konti. 1 meter. Pero masinsin naman ng konti yung tudling niya kasi pinag-anuhan ng talong to. So pinanay ko na, hindi ko na nilaktawan. Yung iba hindi na tinatanim yan yung gitna niyan eh, pero ako tinaniman ko na. Medyo maluwang naman, nasa kulang 6 feet or 6 feet ang pagitan yan. Ayan, may tanim na nga po lahat ito. Yung area na ito na pinagtalungan din ng una, pero hindi naman talaga na kanyan. Pinatay ko rin kagad yung talong dito. Tapos ayun, parang napahinga rin yung lupa. At pinaararo ko ngayon.
nagkaroon ng kanal sa gilid dyan, sasabog ko naman yung organic dyan na stock namin doon. Marami tayong stock na organic chicken manure. Ito pa isang ginagawa ko ngayon, dahil para hindi na pagbahayan ng hanip tong talong natin, pinuputol ko na hanggang maliliit pa yung ampalaya natin, para at least pagka naputol ko yan ngayon, sinimulan ko na nga po kanina yan, pag naputol ko po ngayon yan lahat, isprayan ko naman bukas ng umaga or sa tanghali, yung mainit na mainit, para at least mamatay yung lahat ng hanip. Para at least lumaki na yung natin, hindi na lumipat dito sa ampalaya. So pangalawang putol natin sa talong na ito. So titignan natin, kasi sayang naman din yung talong, baka gumanda uli. Yayariin ko putulin ngayon yan, para at least habang nag-aasikaso tayo dito, naggagayak ng balag, inoobserbahan natin kung gaganda pa yung talong. Pagka nayari tayo magbalag dito, magbalag sa mga sitaw, mga 3 linggo o 2 linggo, makikita naman na natin yung pagbabago ng talong, kung maglalabas pa siya ng panibagong usbong. Pagka pangit na, so yun, pwede na natin paroto lahat yan. Siyempre tatanggalin din natin yung mga balag na yan, kaya mga plastic. Sumulit naman kami dito sa talong. Nung una talagang lugi kami, pero nung after ko itong putulin, gumanda, nagbunga, natapat sa magandang presyo, naka mahigit 10 harvest kami rito. So doon kami bumawi. So ayan nga po mga katong, ang gamit natin yung talim, yung bilog, para ano yan, parang lagare. So mabilis, tsaka magandang gamitin to pag pangputol lang. Dito na ako sa gitnang block. Yan o mga katongs, makakaluwang na tayo dito. Yun, kita na po yan. So tatling na lang dito sa gitna, kayari doon na sa dulo. Yan po.
Tatlong tudling na lang to sa dulo. So nagpahinga lang muna tayo. Ay. Grabe ng talong na ito, daing white fly. So malamang buti na lang maliliit pa yung natin ang palaya. Pagka natapos ko kasi itong putulin, may matiraman ako dito mga katong, siguro kaya to hanggang tanghali. So sakto nung pag nayari kung putulin to, sprayan naman namin sa tanghali, kahit tanghaling tapat, para mabawasan mga white fly. Tanghaling tapat natin sprayan kasi mga nakabaksak na yung mga mga sanga. So nasa ibabaw yung white fly niyan. Yun mga katongs, nayari ko na to. At nakabawas ako doon sa dulo, kaso ayun nga po, biglang ulan, lumalakas. Tsaka alas 5 na rin. At bukas naman muna yung mga kambing. Okay mga katong, so ayan, gabi na nga po at kahinto lang ng ulan. So medyo malakas-lakas naman, hindi naman naambon at kontra pabor sa ating mga halaman. Unang-una, pabor sa mga malalaking sili, sa siling Taiwan, hindi na tayo magpapatubig. Kontra naman sa mga bagong tanim natin, tulad yung mga huling tanim dun sa ampalaya. At ito sa sitaw, so bukas makikita natin yan, marami na nakalabas yan sa sitaw. Ayun o, basang-basa pa yung dahon. Nakakatuwang tingnan yung mga flashlight time yung ating mga halaman pag gabi, lalo yung sili, maani na talaga yung mga bunga.